In this video, we're going to discuss about group. So this will be our first topic sa abstract algebra. So last time, diniscuss natin yung binary operation. So kailangan natin yan mamaya para i-prove kung yung given set ay group. Okay, so this is the definition of group. Let G be a non-empty set together with the binary operation star in G. Number 1, dapat associative. When we say associative, let's say we have G comma star, then dapat sinasatisfy niya yung equality na to. A star B quantity star C equals A star quantity B star C for all A, B, C element of G. Okay? And then, number 2, existence of an identity element. Okay? So, let's say we have G comma star, then kapag merong nag-exist na element E such that A star E equals E star A equals A for all A element of G, ibig sabihin may identity element yung G. Okay? And yung identity element niya ay yung E, element E. And then number 3, existence of an inverse element. If we have G comma star and for all A element of G, there exists A inverse element of G which satisfies the property A star A inverse equals A star A inverse star A equals E for all A element of G. So sa madaling salita, no, merong 4 na requirements para maging group. So dapat una, meron siyang binary operation, meaning dapat close yung given set sa binary operation. So yun yung una nating ipapakita. Dapat close siya sa binary operation, which is yung diniscuss natin last time. Pangalawa, kailangan natin ipakita na associative siya. Okay? Pangatlo, kailangan merong identity element. So dito, ipapakita natin or hahanapin natin yung identity element. Pag may nahanap tayong identity element, so ibig sabihin, nag-e-exist yung identity element ng isang set. And pangapat, dapat lahat ng elements ni G merong inverse. Okay? So kapag nasatisfy niya yung 4 na yan, close siya sa binary operation, associative, existence of identity element, at meron siyang inverse, then masasabi natin na group siya. Okay? Now, paano kapag yung set natin ay close under binary operation star, associative, identity, pero wala namang inverse? Okay? So, hindi siya group. Pero tatawagin natin siyang monoid. Okay? So, monoid. Ayan. Ito. Then, G is a monoid. So, meron siyang identity element, associative, and close siya under binary operation. Pero hindi siya, or wala siyang inverse element. So, monoid lang siya. Pero hindi siya group. Now, paano naman kung close siya sa binary operation and associative siya, pero wala siyang identity element? Meaning, wala rin siyang inverse, no? So, ang mangyayari, semi-group lang siya. Okay? So, yun yung pinagkaiba, ha? Semi-group, we have semi-group, monoid, and group. Okay. Now, sir, hindi naman siya associative. Hindi siya associative, walang identity element, walang inverse, pero close siya under binary operation. So, yun yung diniscuss natin last time. No? Sasabihin lang natin na the given set is closed under binary operation, under the given binary operation. Okay, so let's provide an example of some groups. So doon muna tayo sa mga kilala natin. So example of groups. So examples are, we have set Z, comma, plus. By the way, gumagamit ako ng ordered pair. So, yung first element dito, ito yung set. And then, yung second element ng ordered pair, ito naman yung binary operation niya. Okay? Now, Z, comma, plus, and let's say the set of rational numbers, comma, plus, and then the set of real numbers, comma, plus, and even the set of complex numbers under the same binary operation
ordinary addition. Okay, so lahat to ay examples ng group. Okay, bakit? Kasi alam natin na associative siya, close sila under binary operation. So alam na natin yan mula nung high school, no? And meron siyang identity element which is 0. Ano yung identity element niya? 0. And then meron siyang inverse. Ano yung inverse niya? Ano yung inverse nung kahit alin dito? Ano yung inverse? That is negative A kapag addition ng pinag-uusapan. Okay? So if we have given A, ang inverse niya ay yung negative A. So kaya siya naging group. Okay? Close siya under binary operation plus associative sila. Meron silang identity element which is 0 and then meron siyang inverse sa bawat element nila. Kahit anong element nila, merong inverse, which is yung negative side. Okay? Now, so ano naman inverse ng 0? E di yung inverse niya ay 0 din. Okay? So, how about multiplication? So, sa multiplication, we have 2 times, and then, let's say, set of real numbers. Okay. So let's say we have R times and then set of complex numbers under ordinary multiplication. So itong tatlong to ay pare-parehong group. Okay? Wherein sa multiplication, associative naman ang multiplication and they are also close under binary operation yung multiplication. Okay? So they are all close under multiplication. And then how about the inverse? Ang inverse nila ay pare-parehong 1, right? Okay? And how yung identity niya, pare-parehong 1. And yung inverse naman nila is 1 over A. Tama? Okay. So we are aware of these structures, no? Doon sa pre-algebra pa lang natin, no? So, from high school and I don't know kung sa elementary na na-encounter na natin, but from high school to senior high, we are aware about the identity ng addition at saka ng multiplication. Ang tawag nga natin sa kanila ay additive identity at saka multiplicative identity. And then we have additive inverse and multiplicative inverse. So how about yung Z, no? Under multiplication. Ito ba hindi ba siya group? Okay? So ito naman, hindi siya group. Bakit? Kasi wala siyang inverse. Okay? Yung, if we have, let's say, A is element of Z, yung 1 over A, hindi siya element ng Z. So meaning, kapag set of integers under multiplication, so walang mag-e-exist na inverse. Kasi yung 1 over A, hindi na siya magiging integer. Okay? So, yun yung mga examples ng group and yung mga hindi group. Okay? So, ito yung mga kilala lang natin. Now, magbibigay ako ng example ng set and then paano naman natin ipoprove na group siya o hindi. Okay? So, let's say let's have number 1. Let's say we have set G equals the set of integers minus negative 1 with A star B equals A plus B plus AB. So, let's try this one. Pakita natin kung group ba siya o hindi. Okay? So, first, kailangan nating i-test kung close ba ito under binary operation. Okay? Now, let AB be element of Z minus the set containing 1. By the way, the set containing negative 1 pala. By the way, ano ba meaning netong
set of integers minus the set containing negative 1. Ibig sabihin, lahat ng integers pero hindi kasama yung negative 1. Okay? Now, ang gagawin natin, kukuha tayo ng any two elements, let's say A, B, ng given set natin, tapos ipapakita natin, para maging close siya, ipapakita natin na yung A asterisk B, okay, we want to show that A asterisk B is also element of Z minus negative 1. So, yan yung goal natin. Kailangan mapakita natin na pag inoperate natin siya using our binary operation, dapat nasa loob pa rin siya ng given set. Okay? Now, so ang gagawin ko ngayon, by contradiction. Okay? Proof by contradiction. So, dito, mag-a-assume ako ng kabaliktaran ng conclusion, which is ito. Sabi kasi hindi niya laman yung negative 1. So, ngayon, i-assume ko yung A asterisk B ay equal sa negative 1. Okay? Tapos, ang goal ko lang, makapagpalabas ng contradiction. So, kapag nakapagpalabas ako ng contradiction, so, tatanggapin natin na close yung given set natin. Okay? So, suppose A asterisk B is equal to negative 1. Okay? Now, kung yung A asterisk B ay equal sa negative 1 at itong A asterisk B ay A plus B plus AB, then yung A plus B plus AB is equal to negative 1. Okay? So, lipat ko lang tong B sa right side. Itong B na nasa gitna. So, magiging A plus AB equals negative 1 minus B. So, bakit ko siya nilipat? Para ma-factor out ko yung A dito sa left side. So, ipa-factor out ko siya. A times 1 plus B. Tapos dito, ipa-factor out ko naman yung negative. Okay? Ilalabas ko yung negative. So, magiging ano na to? 1 plus B. Okay? So, kung i-check nyo, i-distribute yan, that is negative 1 minus B. Okay? Now, bakit ko siya nilabas? Kasi, para ma-divide ko both sides by 1 plus B. Okay, sir, hindi ba, ano yan? Hindi ba magiging undefined tong 1 plus B? Baka maging 0 to. So, bawal mag-divide. Baka kasi bawal mag-divide kung magiging 0 to. So, hindi to magiging 0. Bakit? Kasi yung AB natin, sa una, nilat natin yung AB ay element ng given set, which is walang negative 1 dapat dyan. Okay, so meaning, sigurado tayo na yung B, any number yan, maliban sa negative 1. Kaya pwede tayo mag-divide. Okay, so hindi tayo mate-technical dyan na nag-divide tayo ng 0, both sides. Now, nag-divide tayo both sides by 1 plus B para ma-cancel natin to. Ngayon, ano nangyari? Yung A natin naging equal sa negative 1. Eh, di ba yung A dapat ay element ng Z minus negative 1, which is, ibig sabihin, hindi pwedeng maging negative 1 yung A. So, ano yung nangyari? Nagkaroon ng contradiction. Okay? So, this is a contradiction since A is element of Z minus the set containing negative 1. Okay? Kinontra niya yung ating assumption na dapat yung A ay hindi negative 1. Okay? Now, since nagkaroon ng contradiction, therefore, yung kabaliktaran lang ng pinakauna natin. Inassume kasi natin na yung A asterisk B ay equal sa negative 1. So, kung nagkaroon ng contradiction dahil dito sa assumption, so, babaliktarin lang natin to magiging A asterisk B is not equal to negative 1. So, A asterisk B is not equal to negative 1. And kung hindi siya equal sa negative 1, so close na yung ating set. No? Kasi, pag pinag-operate daw natin yung any elements, any two elements, so ang lalabas dyan, sure tayo na hindi negative 1. Okay? So, therefore,
z minus negative 1 is closed under the given binary operation. Okay? So, ganun tayo mag-prove, no? Okay, so ito ay isang strategy lang. So, pwede kayong mag-prove ng direct or kung ano yung strategy na gagawin nyo. So, ang ginawa ko ay proof by contradiction. And this is the first part lang ng ating proof. Pinakita ko lang na close siya. Meron pang tatlo. Okay? So, pangalawa, kailangan kong ipakita na associative siya. Okay? So, second part, so para mapakita ko na associative siya, magle-let ako ng any three elements, A, B, C, element of z minus negative 1. Tapos, itatry ko tong left tsaka right. Okay? So, i-operate ko to, A asterisk B, quantity asterisk C, and then, after nyan, ito naman, and then, papakita ko na dapat equal sila para masabi na associative. Okay, so let's try. Yung una muna, A asterisk B asterisk C equals, ano yung A asterisk B? By definition, this is A plus B plus AB. So, A, lagyan kong parenthesis para hindi tayo malito, plus B plus AB, and then asterisk C. Okay. So, next. Now, kung itong A plus B plus AB, inoperate natin kay C using this binary operation, so gagayahin lang din natin to. Okay? So, again obserbahan nyo mabuti itong binary operation. So, first, element A, yun yung nauna, and then second element, yung B, and then yung product nila, AB. Okay? So, gayahin natin, yung unang element, yung A plus B plus AB, okay? Ito yung nagsilbing A natin, plus, yung second element, yung C, then plus, yung product nila, A times B. So, product naman na itong dalawa. A plus B plus AB times C. Okay? So, simplify natin. A plus B plus AB plus C plus distribute, magiging AC plus BC plus ABC. Okay? Ayusin ko para madaling tignan. A plus B plus C plus AB plus AC plus BC plus ABC. Okay? So, ito yung sa left side pa lang ng equation. Yung right side naman, papakita natin, dapat pareho yan para maging associative. Okay? So, A asterisk B asterisk C. This is equal to, yung B asterisk C muna. So, copy muna natin tong A asterisk. And then, sa B asterisk C, kunin ulit natin yung ganitong operation, magiging B plus C plus BC. Okay? Tapos, gawin na natin to A asterisk, itong second element. Ito yung first element natin, ito yung second element. So, A plus yung second element, B plus C plus BC, plus yung product nila. Okay? So, kinokopya lang natin yung ditong part. So, yung product nila, A times B plus C plus BC. I hope nasusundan nyo kung paano ko ina-apply tong given binary operation natin. Okay? So, magiging A plus B plus C plus BC plus, distribute ko lang, magiging A times B plus A times C plus ABC. Okay? So, iayos natin. We have A plus B plus C plus AB, meron siyang AB, meron siyang AC, meron siyang BC, and then ABC. And as you can see, equal, no? Yung left side tsaka right side. Now, since A asterisk B asterisk C equals, star na lang para mas madali, A star B star C. So,
Therefore, z minus negative 1 is, no. Yung associative dito ay yung binary operation. Okay? Yung given binary operation is associative. Okay? And yung given group natin, yung z minus negative 1, comma, this binary operation is a semigroup. Okay? Bakit siya semigroup? Nasatisfy na niya yung dalawa. Close na siya under binary operation and associative na siya. So, semigroup. Masasabi na natin na isa siyang semigroup. Okay? Now, ito bang semigroup na to ay monoid? So, try natin. Okay? Kailangan may mag-exist na identity element para maging monoid yung given semigroup natin. Okay? So, tignan natin kung monoid siya. So, sa third part, ang gagawin natin, hahanapin natin yung identity element. So, let A be element of G. Okay? Then, ang goal natin, mapakita na yung A asterisk E equals sa E asterisk A equals sa A. So, papakita ko yung A asterisk E ay equals sa A, and then another one, E asterisk A equals sa A. Okay? Now, dito muna tayo sa A asterisk E. So, consider A or A star E equals A. So, ano yung A star E? So, apply ulit natin itong nasa definition. Ang A star B is A plus B plus AB. So, magiging A plus E plus AE equals A. So, hanapin natin yung E. Now, so ang gawin ko, since merong E dito, common factor, ipa-factor out ko yung E. So, magiging A plus E, and then 1 plus A equals A. So, pinactor out ko lang yung E dito sa part na to. So, magiging 1 plus A. And then, itong A, ilipat ko lang sa kabila. Ililipat ko lang itong A sa kabila. So, magiging E1 plus A equals A minus A. So, E1 plus A equals 0. Okay? Pwede ba ako mag-divide both sides by 1 plus A? Yes, pwede. Bakit? Yung A kasi natin ay hindi pwedeng maging negative 1. So, hindi tayo magdi-divide ng 0 dito. Sure tayo na hindi 0 yung 1 plus A. Okay? So, pwede tayo mag-divide. Cancel, magiging E equals, ano tong 0 over 1 plus A? E equals 0. Now, ang tanong, okay, hindi natin pwedeng i-conclude agad na yung E ay identity element. Ang tanong, yung E ba ay element ng given set natin? Take note, ang given set natin dapat integer. Set of integers siya. So, dapat yung E ay integer, tapos dapat hindi negative 1. Okay? And as you can see, yung E natin ay 0, which is an integer, at hindi naman equal sa negative 1. So, since element siya, so since yung E ay element ng G, then E is an identity element of G. So, therefore, yung G natin, wag natin i-general na G. Gawin natin siyang yung given set natin. Okay? So, gawin natin Z minus negative 1. Okay, so therefore,
yung z minus negative 1, comma, asterisk, is a monoid. Okay? So, isa siyang monoid kasi merong nag-exist na identity element. Sir, kabla kung ba kailangan mo pang ipakita yung E asterisk A equals A? So, yes, in our formal proof, dapat ipakita natin na A asterisk A kasi it's possible na yung A asterisk E, no? Tapos yung E asterisk A, hindi pala, no? So, hindi pala siya identity element. So, but now, para hindi masyadong matrabaho, you can check it using your scratch paper, no? Kung talagang identity element yung makita. Pero, as part of the solution, so kahit A asterisk E na lang ang ipakita nyo equals A. So, okay na sa akin yan, no? Okay, next. 4. But if you want to show, so pwede nyo i-show din A asterisk A equals A. So, apply nyo lang kung ano yung ginawa ko dito kanina. So, kapag ang lumabas E equals 0, so sure na tayo na ito ay identity element. Okay? Number 4. So, dito naman, ito na yung final, yung finale. So, dito, kapag napakita natin na yung bawat element ay may inverse, ibig sabihin, yung given monoid natin is a group. So, dito natin masasabi na yung given set ay group. Kasi nasatisfy na niya lahat, yung 4. Okay? So, dun tayo sa last part. So, dito naman, ang gagamitin natin, kukuha tayo ng isang element, any element A, and then isang identity. So, kaya kailangan mapakita mo muna na meron siyang identity kasi kailangan ng identity dito sa last part. So, let A and E element of G. So, E na yung pinaka-general symbol natin for identity. Okay? Now, ang goal natin, ipakita A asterisk A inverse equals A inverse star A equals E. Now, itong part na to, hindi ko na siya papakita. Ang papakita ko na lang ay yung A star A inverse equals E. So, you can check this one in your scratch kung same ang lalabas. Okay? So, ang gagawin kasi natin dito, katulad lang na nasa number 3, hahanapin natin yung inverse, tapos titignan natin kung yung inverse niya ay element ba ng given set Z. Okay? Meron pala akong ano dito, naka-generic pa rin yung given ko dito na G. Dapat yung given natin ay yung ginamit natin na kung ano yung G na yun, yung Z minus set of negative 1. And then ito rin, Z minus the set containing negative 1. Okay, so balik tayo dito. A asterisk A inverse equals E. So using the operation, this is A plus A inverse plus A inverse product, no? Equals, ano yung iba natin? Yung E natin ay 0. Nakuha na natin dito, no? So, ang E natin ay 0. Okay? So, pinalitan ko na siya ng 0. Now, i-factor out natin itong A inverse. Magiging A plus A inverse 1 plus A equals 0. So, lipat ko itong A sa kabila. Magiging A inverse 1 plus A equals negative A, no? From positive, magiging negative yan. And then, divide both sides by 1 plus A para makancel natin yung 1 plus A sa left side. So, cancel. Ang matitira ay A inverse. And then, this is equal to negative A over 1 plus A. Now, ang tanong, ito ba ay integer, no? Negative A over 1 plus A. So, the problem here is, hindi siya palaging integer.
Okay? So, paano mo nasabi na hindi siya palaging integer? So, kapag ganyan, magbigay ka ng counter example. Okay? So, counter example, para masabi ko na hindi siya palaging integer. So, let a be equal sa 1. So, madali lang. Yung 1 lang. Then, ano yung a inverse niya? Magiging negative 1 over 1 plus 1, which is negative 1 half. Which is yung negative 1 half is not an integer, no? So, but negative 1 half is not an element of z minus the set containing negative 1. Okay? This shows that a has no inverse. So, yun ang problema. Wala siyang inverse. So, therefore, yung given natin, z minus the set containing negative 1, ang daming pinagdaanan, pero hindi pala siya group, no? Is not a group. Okay? So, ay hindi. Huwag natin lagyan ng done symbol. Okay. Na-identify lang natin kung group siya o hindi. Okay. So, it's not a group. Now, as you can see, no, close siya under binary operation. Yes, it is a semi-group. Yes, it is a monoid, but it is not a group kasi wala siyang inverse. Okay? Now, lahat ba ng group ay monoid? The answer is yes, kasi required dapat monoid bago maging group. Okay, lahat ba ng group ay semi-group? Yes, kasi required na maging semi-group muna bago maging group. Lahat ba ng monoid ay semi-group? The answer is yes. Kailangan munang maging semi-group bago maging monoid. Ang tanong, lahat ba ng monoid ay semi-group? The answer is no. Ito na nga yung example. Monoid siya pero hindi siya group. Okay? Pero merong monoid na group. May monoid na group, may monoid na hindi group. Kagaya nitong example number 1. Okay? So, wag malilito dito sa part ng semi-group, monoid, and group. Now, let's have another example. Example number 2. So let's say we have g equals 2 raised to k such that the set containing 2 raised to k such that k is element of z. Okay? With a asterisk b equals ab. Okay? And then, pakita natin kung ito ay group o hindi. So, first, tignan natin kung close siya under binary operation. Okay. So, let A and B be element of, hindi na pala isulat na ito, no? Ang dami. So, G na lang. Gagamitin ko na lang yung generic na G. A, B be element of G such that A is equal to 2 raised to M and B equals 2 raised to N for some M and element of Z. Okay. So, ano to, sir? Bakit meron kang designation sa dalawang elements? Kasi nga yung elements ng G ay 2 raised to K. So, ibig sabihin, kung yung AB ay element ng G, yung A ay 2 raised to something where that something is an integer. So, pinangalanan ko na lang, let's say, I use variables M, N. Okay? So, yung A, siya si 2 raised to M. Si B, siya si 2 raised to N. Where yung M tsaka N ay parehong integers. Okay? Now,
Kailangan ko ipakita na yung A asterisk B or A star B ay nasa loob din ng G. So, A asterisk B equals, or A star B equals AB from this definition. So, equals AB. Ibig sabihin yan, yung ordinary multiplication lang, A times B. Ano ba yung A? That is 2 raised to M. Ano ba yung B? 2 raised to N. Now, kapag pinag-multiply natin to, anong mangyayari sa exponent? By law of exponent. This is 2 raised to M plus N, right? No? Pag-a-add lang natin yung exponent. Pag nag-multiply tayo with the same base. So, 2 raised to M plus N. Now, itong M plus N, addition ng 2 integers. Pag pinag-add mo yung dalawang integers, sabi ko nga kanina, yung integer close under addition. Okay? So, ibig sabihin, itong M plus N ay integer pa rin. Okay? So, mag-let tayo, let K be equal to M plus N. K, ano mo? Hindi na kailangan. Then, yung A asterisk B, which is equal to 2 raised to K, yung nakuha natin, is element ng G. Okay? And yun nga mismo yung nasa. Okay, so therefore, K pala yung ginamit kong variable. G is close under binary operation. Okay. So, baka may magtanong ulit sa inyo, sir, ano ba talaga, kailangan ba yung talagang set na z minus negative 1 katulad ng ginawa mo sa example number 1, hindi ka gumagamit ng generic na G? Or yung G na lang? Okay, so actually wala namang problema kung G ang gamitin nyo or ito. Hanggat maaari, kung maiksi lang naman, katulad ng nito, yung G natin, Z minus negative 1. So, ang ginagawa ko, pinapakita ko na kagad diretso, Z minus negative 1, no? Para hindi na tayo malito kung ano yung G na yun. Okay? Pero pag ganito kasi, set containing, so, halimbawa ito, medyo mahaba, no? So, ginagamit ko na lang G. Huwag nyo na lang kalimutan na yung G na yun ay set containing 2 raised to K, such that K is element of Z. So, para hindi na mahaba yung sulatin, no? Okay, so walang problema dito, yung G yung ginagamit, wala rin problema dito, no? So, it's up to you. So, ang mahalaga dito yung proof. Okay, next. Second part tayo. Kailangan natin ipakita na associative siya. So, ganun din, let A, B, C be element of G such that mag-a-assign ako bawat isa. A equals 2 raised to M, B equals 2 raised to N, and C equals 2 raised to P. Ayoko ng O kasi magmumukha siyang 2 raised to 0. So, for some M and P element of Z. So, papakita ko yung left side ng equation, A star B star C equals, dun muna tayo sa A star B, that is AB star C. Ano tong AB? That is 2 raised to M sige, parenthesis na lang, times 2 raised to N star C. This is 2 raised to M plus N star C. Ano ba tong C? 2 raised to M plus N times, yung C natin ay 2 raised to P. So, multiplication pa rin yan. So, 2 raised to M plus N plus P. So, ina-add pa rin natin yung exponent nila. Okay, so try natin. Yung kabila. Burahin natin.
So, A star B star C. So, this is A star 2 raised to n times 2 raised to p. So, magiging A star 2 raised to n plus p. Pinag-add yung exponent. Yung A natin ay 2 raised to m. And then, yung star natin ay multiplication. 2 raised to n plus p. So, pareho ulit silang base, law of exponent, pag-add natin yung exponent. So, this will be 2 raised to n plus p. So, as you can see, pareho sila. So, since A star B star C is equal to A star B star C, then asterisk is associative, and yung given set natin, G asterisk, which is yung G natin ay ito, is a semigroup. Okay? So, yun. Next, dun tayo sa third part. Sa third part, hanapin natin kung meron siyang identity. So, mag-let muna tayo ng isang element ng G such that this element is equals to 2 raised to m for some m element of Z. Okay. Now, A star E equals A. So, ito ulit yung papakita ko. Hindi ko na papakita yung E star A. So, okay na yan. So, A star E is equal to AE from the definition. Or simply A times E. Ayan. Okay. Now, yung AE natin ay 2 raised to m, kasi yung A natin ay 2 raised to m, tapos yung E natin, wala naman siyang basta E lang siya. Wala tayong designation dyan. Tapos yung A natin, 2 raised to m ulit. Now, pwede tayong mag-divide both sides by 2 raised to m. Maka-cancel natin to. Cancel din to. Magiging E equals 1. Now, ito bang 1 ay nasa loob ng G, which is ang G dapat ay 2 raised to K, where K is element of Z. Okay, so the answer is yes, no? So, magiging 1 siya kapag yung E natin ay 2 raised to 0. No? Yung exponent niya ay 0. Yung 0 ay element din ng Z, or integer din naman, no? So, meron siya identity element. Okay? So, therefore, or thus, 2 raised to 0 or E equals 2 raised to 0 is an identity. Ay, hindi ko pala pinakita na ito ay element ng G. Element. And yung G star natin is a monoid. Okay. So, yun. Last part. Tingnan natin kung may inverse. So, mag-let ulit tayo ng dalawa. Let A, E be element of G such that A is equal to 2 raised to M and E is equal to 2 raised to 0. Okay? Huwag natin kalimutan tong M na to. For some M element of Z. Kasi malay ba natin, baka maglagay ako ng decimal dyan sa M. So, kailangan ko ipakita na yung M natin ay integer. Okay? Yun kasi yung required. Yung exponent dapat ay integer. So, no choice. Kailangan ko ipakita yan. Okay? Now,
So, A asterisk A inverse equals E. Hahanapin natin yung inverse. Ito na lang yung gagamitin natin panghanap, yung A asterisk, A star A inverse. Ngayon, kung gusto mong gawing panghanap yung A inverse star A, so walang problema doon. Basta same tayo ng makukuhang inverse. Now, so ang A natin ay, by the way, A star A inverse is A times A inverse. Okay? And yung A natin is 2 raised to M. Yung inverse natin ay hindi pa natin alam. At yung E natin ay alam na natin, which is yung 2 raised to 0. Okay? And that is 2 raised to M times A inverse equals 1. Divide both sides by 2 raised to M. 2 raised to M. So, maka-cancel to. Cancel, magiging A inverse equals 1 over 2 raised to M. Naku, 1 over na naman. Pero, meron tayong law of exponent na kung saan itong 2 raised to M, pwede nating iakyat sa numerator. Ang mangyayari lang dito sa exponent niya, magiging negative, no? So, magiging 2 raised to negative M. Okay? Now, since yung negative M, yung M, ang M ay integer, di ba? Ginawa mo lang negative, so integer pa rin to. So, is element of the set of integers. So, therefore, yung A inverse ay element ng G. Okay? Thus, 2 raised to negative M is the inverse of 2 raised to M. And yung G star natin is a group. Okay, so second example, buti na lang na kuha natin yung inverse. Nakahanap tayo ng inverse which is nasa loob pa rin ng ating given set. So yun, na-prove natin na ito ay group. Napakita natin na ito ay group. So ganun lang siya kasimple no? So una, check yung binary operation. Okay, dapat yung A star B ay nasa loob pa rin ng given set. Pangalawa, sa associativity, pakita mo yung left side ng equation and then yung right side ng equation, dapat equal sila para masabing associative. Pangatlo, hahanapin natin yung identity. Pag nakakita tayo ng identity or value ng E, check natin kung nasa loob siya ng set. Pag nasa loob siya ng set, yes, identity element yan. And pang-apat na part, check natin yung inverse. Hanapin muna natin yung inverse. Tapos, pag nakita na natin yung inverse, check natin kung nasa loob siya ng set. Pag nasa loob siya ng set, inverse yan. Okay? And then, kung masatisfy niya lahat, ibig sabihin, yung given set natin is a group under the given binary operation. Okay? So, ganun pakita or magpakita ng proof kung yung given set natin is a group under the given binary operation. Okay? So, punta tayo sa Cayley's table. Cayley's group table for finite groups. So, let G be a group with finite number of elements. Okay, so dito ang pinag-uusapan natin, finite number of elements. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung elements niya ay infinite. So, ganun lang kasimple, no? So, kaya nating ilista yung elements. So, yun yung finite. Then, a group table is a multiplication table for G. So, gagawa tayo ng multiplication table. Na-discuss na natin to last time sa binary operation, yung Cayley's table. So, this time, ang pag-uusapan natin Cayley's table ay para sa group. Okay? So, bigay tayo ng example ng group. Number 1. Let's say we have G equals the set containing 1, negative 1, I, negative I. Okay? And then, let's say yung binary operation natin is,
ordinary multiplication. Ordinary multiplication. Okay, so gagawa tayo ng Cayley's group table. And take note pala, kailangan natin ipakita kung ano tong I. Ano ba tong I? Yung I natin, I squared equals negative 1. So, galing siya sa complex number. Yung structure na to. Okay? Galing sa complex number. So, for group table, so meron tayo sa first part, yung first row and, first cell. First cell. Ilalagay natin dun yung binary operation. And then, ililista lang natin lahat ng elements. 1, negative 1, I, negative I. Ayan, for each column. And then, for each row, ganun din. 1, negative 1. Siyempre, kung ano yung arrangement mo dito, ganun din dapat dito sa bawat row. I, and then, negative I. So, pagandahin nyo na lang yung table. No? Kasi mahirap mag-ruler dito. Ayan. So, ang gagawin natin, multiplication table lang. So, ang gamit natin binary operation ay ordinary multiplication. So, pag multiply lang natin bawat element. So, 1 times 1, 1. 1 times negative 1, negative 1. 1 times I. 1 times negative I, negative I. Negative 1 times 1. Negative 1, negative 1 times negative 1, positive 1, negative 1 times I, negative I, and then negative 1 times negative I is positive I. I times 1, I times negative 1, negative I times I, negative 1, ito yan, no? I squared is negative 1, I times negative I, that is positive 1. And then negative I times 1, negative I times negative 1, positive I, tama? Negative I times I, this is positive 1, kasi merong, yung I times I ay negative 1 eh. Tapos, meron pa negative, so positive 1. And then negative I times negative I, magiging positive I squared, and that is negative 1. Okay, so yan lang. Ganyan lang siya kasimple, yung Cayley's table. Okay, so paano natin malalaman yung identity dyan? Malalaman natin yung identity kapag pareho sa row tsaka sa column. Katulad nito, yung minultiply mo sa 1, yung bawat numbers dito, kamukha niya yung first row. 1, negative 1, I, negative I. So, may suspecha na tayo na itong 1 ay identity element. So, try naman natin dito sa 1 na to. Okay? Pag minultiply sa bawat rows, itong nasa column 1 na to, tapos makikita natin yung bawat element ay kamukha lang ng nasa unang column. So, 1, 1, negative 1, negative 1. O yun, sure na tayo na yung 1 ay yung identity element. Okay? So, ganun hanapin yung identity element. Paano naman hanapin yung inverse using Cayley's table? Pag binala ko ba ito, mawawala yung ayun. Pwede naman palang burahin para hindi nakakalito. Ayan. Sige. Okay? So, paano naman kunin yung inverse? Sa inverse naman, let's say, A equals 1. Ano yung A inverse niya? Ang inverse nito ay i-ano natin? Ayusin natin. Let's say we have element tapos yung inverse. Kunin natin yung inverse ng bawat element. So, meron tayong 1, negative 1, I, negative I. So, ano yung inverse ni 1? Ang inverse ni 1, titignan lang natin kung saan sila
titignan natin kung sino yung dalawang nag-intersect sa identity element. Okay? So, kung sino yung ka-partner nitong 1 kung saan nag-intersect sila doon sa identity element. So, as you can see, ito yung identity element natin. So, sino yung ka-partner niya dito sa first row. So, ang ka-partner niya ay 1 pa rin. So, yun yung inverse natin. Okay? So, dito naman, sa negative 1, okay, so nag-intersect siya dito sa 1 na ito. Ito yung identity element. And then, sa first row natin, this is also negative 1. So, ibig sabihin, yung inverse niya ay negative 1 din. Okay? Kasi yung dalawang negative 1 nag-intersect sa identity element. Sa I naman, yung I, nag-intersect siya kay, ayun, yung I tsaka yung negative I, nag-intersect sa identity element. So, ibig sabihin nun, yung inverse ni I ay si negative I, tapos yung inverse ni negative I ay si I. Kasi doon sila nag-intersect. Nag-intersect sila sa identity element. Okay, so doon tayo titingin kung nasaan yung identity element, sino yung dalawang nag-intersect. Yung dalawang nag-intersect sa identity element, sila yung inverse sa isa't isa. Okay? Now, punta tayo sa number 2. Number 2, ang question, is it possible to form a group na may let's say, the cardinality of G equals 1. Okay. So, kaya ba natin gumawa ng group na yung laman ni G ay isa lang? Okay. So, the answer is yes. At ang tawag natin sa ganyang group ay, they are called trivial groups. So, yung trivial groups, ito yung group na may isang laman lang. Ngayon, tanong, kung isa lang ang laman niya, ano yung identity niya? Ano yung inverse niya? Okay? At ano yung laman na yun? So, unang-una, ano yung laman na yun? Yung laman na yun ay yung identity, syempre. Okay? Kasi kung hindi yung identity, hindi na siya group. So, let's say we have G equals, in general, no, G equals the set containing E. So, ang magiging ano natin dyan, Cayley's table, so ganito. Okay? So, yan, ganyan lang siya. Pag pinag-operate natin siya using particular binary operation, ang lalabas lang ay E. So, anong inverse niya? Ang inverse ng E ay yung sarili niya. Ano yung identity? Yun nga, yung sarili niya. Yung E. Okay? So, meron bang ganyan talaga na example? So, let's say we have G equals, or let's say we have this set containing, or let's say we have the set containing 1. And then, the binary operation is multiplication. Okay? So, yan. Gagawa ko ng group table. So, ang binary operation, multiplication, and then 1 yung element. So, 1 times 1. 1. Yun na. No? So, meron siyang identity, meron 1. Meron siyang inverse, yes. Ang inverse niya, sarili niya. So, yan yung group na merong 1 element. Okay? Next. Is it possible naman dalawa yung elements ng G? Okay? The answer is yes. Pwede pa rin. So, mag-let tayo. Gawa tayo ng Cayley's table for G with 2 elements. So, let G be equal to the set containing E and A, where E is the identity element. Okay? Siyempre, pag maglalagay tayo ng group, una nating ilalagay yung identity element kasi required talaga yan sa group. Okay? Now, gawa tayo ng Cayley's table. Let's say asterisk. And then we have, let's say, E. And then A. Ganon din, maglalagay tayo ng EA dito.
Okay? So, paano natin to ngayon gagawa ng table? So, dun tayo mag-start kay identity. So, EA. And then, identity, so dapat EA. Dapat yung nasa row ni identity, kamukha ng first row. At yung nasa column ni identity, kamukha ng first column. So, yun yung unang-unang titignan natin. Now, para maging group to, ano tong nawawalang part? Yung nawawalang part na yan ay gagawin natin E. Okay? So, para maging group siya. So, yan na yung group natin. Now, ano yung inverse ni E? Ang inverse ni A ay sarili niya. Ano naman yung inverse ni A? Yung inverse ni A, yung sarili lang din niya. Kasi yung dalawang A, nag-intersect sila sa E. Okay? So, next. By the way, isa pang titignan natin dyan. Kailangan walang mauulit sa row tsaka sa column. Okay? Para sa group. Halimbawa dito, sa row, titignan natin, kaya nga sa last part, ang nilagay ko ay E. Hindi na pwedeng A kasi bawal maulit sa row tsaka column yung element. So, try natin. Yung tatlong elements naman. Number 4. Let's say, yung G, merong tatlong laman. Okay? Mag-let tayo ng 3 elements. Let G equals yung identity and then any 2 elements. Okay? And then gawa tayo ng table. We have this binary operation, E, A, B. Okay? Sir, walang definition binary operation? Yes, wala siyang definition. Naka-general yan. Okay? And then EAB. Yan. Now, gagawa tayo ng Cayley table. Para dito. So, ganun pa rin. Unahin natin yung identity, pinakamadali. So, dapat kamukha ng first row, dapat kamukha ng first column. Ang problema na lang natin, 4. Okay? Ang ilalagay natin dito sa second row, E tsaka B. Saan natin ngayon ilalagay? Okay? Ganun din dito sa baba, ang ilalagay natin ay A tsaka E. No? Basta ang goal, kailangan walang maulit. Now, simulan natin dito sa gitna. Sa gitna, ang ilalagay ko dito ay, kasi hindi ko na pwedeng ilagay yung B dito. May B na dito. So, no choice, nasa gitna na yung B. Para tayo nagsusudaw ako, di ba? Okay. Pag naglagay ako ng B dito sa dulo, magdodoble sa last row yung B. So, dito ko siya ilalagay. And then, no choice tayo, mapupunta dito yung E. Okay? And then, titignan na lang natin yung column. So, A, B, so mapupunta dito ay E. BE, mapupunta dito ay A. So, ito na yung Cayley's table. Okay? So, try natin sa mga malalaki, no? So, pwede nyo itry sa malalaki, baka maisama sa exam. Okay? So, how about Klein for group? Okay, number 5. Ano ba yung Klein for group? Klein for group. Okay, so sa Klein for group, denoted by K4 or sometimes denoted by V, ang laman niya ay E, A, B, C. 4 yung laman niya. Okay? And sa Klein for group, wait lang, dun muna tayo sa characteristics niya. Ang Klein for group, ito yung group na dapat inverse niya yung sarili niya. Okay? Una, dapat ang inverse niya ay sarili niya. So, inverse ni A ay yung A. Inverse ni B ay yung B.
bago tayo gumawa ng table, dito tayo babase sa definition niya. Yung inverse ni C dapat ay C. Ano pa yung isang characteristic ng Klein 4 group? Dapat pag inoperate natin yung dalawang elements, ang lalabas yung isa. Okay? Halimbawa, ito, dapat ang lalabas ay yung C. Pag AC naman, dapat B ang lalabas. Pag BC, ang lalabas dapat yung A. Ganon din sa BA, sa CA, tsaka sa CB. Okay? So, ganyan yung Klein 4 group. Now, gawan natin ng Cayley table. So, meron tayong binary operation dito, and then we have EABC. Ayan. Okay. Now, unahin natin yung mga identity elements. So, EABC. Ganun din dito, EABC. And then, paano natin gagawin to? So, sabi, dapat yung inverse nila ay sarili nila. So, lalagyan natin ng E. Yung dalawang A na nag-intersect, dapat E yan. Yung B na nag-intersect, dapat B yan. Tapos, yung C na nag-intersect, yung B na nag-intersect, dapat E din yan. B tuloy. Dapat B rin ito or E rin ito. Tapos yung C na nag-intersect, dapat E pa rin to. Next, yung A asterisk B, dapat C. So, ganun din yung B asterisk A. So, dapat C to. C asterisk A, that is B. Then, A asterisk C is B. Then, last one, B asterisk C is A, and then C asterisk B is A. So, yan yung Cayley's table for Klein 4 group. Okay? So, example ng Klein 4, yung U8. Okay, so try nyo yan, U8. Ano bang laman ng U8? 1, 3, 5, 7. Okay, so try nyo gawan to ng Cayley table, tapos hanapin yung inverse, hanapin yung makikita nyo na inverse nila yung sarili nila, and then yung pag pinag-operate mo yung dalawa, yung 3 tsaka 5 ang lalabas 7, yung 5 tsaka 7 ang lalabas 3, then 3, 7 lalabas 5. So ito yung example na. Okay? Now, ito yung first part ng ating video. Sa susunod na part ng discussion natin yung elementary properties of group, tsaka yung order. Okay? Yung finite group, order ng group, tsaka yung group na may infinite order, tsaka order ng element of the groups. Okay? So, sa ngayon, ito muna yung magagawa kong lesson. So, siguro malelate na lang yung isang video. Baka bukas or sa Sabado ko ipopost. No? Pero part siya ng discussion ng Friday. Okay? So, kasi sa next meeting sa Friday, so, didiscuss ko na yung subgroup.